Pag-usapan natin ngayon ng mga iba't ibang paraan kung saan ang isang tao ay matutuklasan ng kanyang sarili. Ang isang negosyante ay kailangang maging batikan sa kanyang pagsusuri at pagninilay-nilay sa kanyang mga kakayahan at ang kanyang mga preferensya. Ang una natin kailangang matutunan ay ang sistematikong pag-iisip. Hindi natin napapansin kung paano tayo mag-isip. Ngunit ang kakayahan ito ay napaka-importante para sa isang negosyante. May mga ilang hakbang para maging isang mabuti sa pag-iisip. Unang-una, kailangan nating balangkasin ang mga informasyon at mga datos na ating nahaharap. Maaaring ito ay mga informasyon tungkol sa mga benta natin o minsan mga problema na ating hinaharap. Kailangan natin balangkasin ang mga ito, pagsama-sama ang mga natutulad at ihiwalay ang mga hindi nasasang-ayon sa mga iba. Pagkatapos balangkasin, tukuyin natin ang mga bumubukol na mga problema o ang mga kakaibang nangyayari. Para makita natin ano ba ang pinaka-importanting impormasyon o grupo ng mga datos na ating kailangang tukuyin. Pagkatapos doon, maitatahi natin sa panibagong paraan ang impormasyon o sitwasyon na ating hinaharap. Maaaring may mga bagong patterns o mga bagong anyo ng problema o sitwasyon na ating makikita dahil sa ating mga ginawang pag-iisip. Ang pinakahuling parte ay ang paglikha ng mga bagong solusyon, bagong alternatibo o mga bagong aksyon upang ma-solve o masagot ang ating mga nakitang problema sa ating sitwasyon. Maliban sa sistematikong pag-iisip, kailangan din nating matutong maging malikhain sa ating pag-iisip. Ang pagiging malikhain ay isang katangian ng mga magagaling na negosyante. Kailangan, para maging malikhain, kailangan bukas ang ating isipan sa mga panibago o mga hindi pa natin nagagawa noong unang panahon. Para panatilihin bukas ang ating isipan, magtanong tayo sa mga taong mga mas may alam o may karunungan kaysa sa atin. Huwag tayong mag-isip na alam natin lahat. Maraming tao dyan na mas may kaalaman kaysa sa atin, tanungin natin sila. Pag may mga bagong ideya na tayo hinaharap, huwag natin kontrahin kagad. Lalong-lalo na pag ang ideya ay hindi pa natin nagagawa o taliwas sa ating mga nakagisnan. Kailangan natin makinig din sa ideya ng mga ibang tao. Sa lahat ng mga pamamaraan ito, marami kayong mga ideyang makukuha o matutuklasan. Kailangan subukan ang mga iba't ibang ideya na ito. Hindi natin alam, minsan ang mga panibagong solusyon, panibagong produkto, panibagong serbisyo ay magagaling sa mga bagong ideya na yan. Pinaka-importante din para maging bukas ang isipan ay mag-enjoy. Para kayo naglalaro. Sa pamamagitan nito, hindi tayo magiging sarado sa mga panibagong ideya. Kailangan mapaglaro o malikot ang ating isip. Nag-iisip tayo ng mga pwedeng mangyaring bago o kaya nagkakabit-kabit ng mga ideya ng mga iba't ibang tao o mga iba't ibang industriya. Isang paraan para maging mas malikot ang utak ay tingnan at aralin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iba't ibang industriya o iba't ibang lugar na walang kinalaman sa ating produkto, sa ating serbisyo o sa ating problema. Kumuha ka ng mga ideya doon sa mga nangyayari doon at dalhin at ibalik sa iyong produkto, iyong serbisyo at nakasisiguro kayong mas may mga panibagong ideya kayong makukuha. Minsan, ang ating ginagawa ay tumitingin lang sa ginawa natin nung araw o ginagawa ng ating mga kalaban. Dahil dito, ang mga nagiging solusyon ay pareho at pareho na lang. Mas maganda minsan na tumingin sa iba't ibang industriya o iba't ibang environment para kumuha ng bagong ideya. Isa pang katangian ng isang tao na magaling tumuklas sa kanyang sarili ay ang kanyang pakikiramdam, lalo na ang paggamit ng kanyang kutob. Kadalasan, sinusubukan nating isipin ang solusyon. Pero, minsan, ang mga problema na ating hinaharap ay hindi masusolusyonan ng pag-iisip. Kailangan nating matutong magkaroon ng tiwala sa ating panloobang kutob. Alam naman natin na dahil sa ating experience o sa ating mga kinagisnan, meron na tayong mga kaalaman sa ating sitwasyon. Kailangan nating kutuban ang ating looban para makakuha ng bagong solusyon.
maliban sa ating pagkutob sa ating sariling panlooban, napaka-importante din malaman natin ang damdamin ng mga taong ating nakakatrabaho o nakakasalimuha. Alam naman natin ang mga iba't ibang damdamin na to. Masaya ba siya? Malungkot? Naiinis? Napipikon? Tinatamad o nababato? Napaka-importante malaman natin ang damdamin ng mga tao upang maging mas maliwalas at mas maganda ang ating trabaho kasama sila. Para magawa ito ng maganda, kailangan nating malaman na may mga hadlang sa pag-unawa ng damdamin ng iba. Minsan, masyado tayong tumitingin sa ating trabaho. Masyado tayong nagfo-focus doon. Nakakalimutan natin ang mga tao na ating katrabaho. Minsan din, sariling agenda lang natin ang iniisip natin. Hindi natin tinitingnan ano ba ang kagustuhan o hindi nagugustuhan ng ating mga kasama. Minsan, hindi tayo nakikinig sa mga opinyon o mga ideya ng iba. Isa rin niyang hadlang para maunawaan natin ang damdamin ng ibang tao. At huling hadlang sa ating pag-unawa ng damdamin ng iba, hindi talaga natin pinapansin ang mga iba't ibang nangyayari sa atin dahil busy tayo sa ibang bagay. Ngayon, ang mga hakbang para mas maging mahusay tayo sa pag-unawa. Makinig muna. Makinig muna tayo sa mga opinyon, sa mga daing, sa mga kagustuhan ng mga tao. Minsan, kailangan magmasid dahil hindi minsan masabi ng tao kung ano ang kanyang opinyon. So, minsan, kailangan natin pansinin ang kanyang kilos o kanyang mga salita o kung paano niya sinasabi ang kanyang mga sinasabi upang malaman natin ano ba talaga ang nararamdaman niya. Napaka-importante rin tignan natin saan ba nanggagaling yung taong yun. Ano ba ang pinagmumulan ng kanyang opinyon? Maaaring meron siyang karanasan na hindi mo naman naranasan, kaya't ang opinyon niya ay ganun. Kailangan din linawin natin ang pagkakaintindi natin sa mga sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Minsan, iba ang pagkaintindi natin. Kailangan natin i-clarify kung tama ba ang pag-unawa natin. Pagkatapos ng lahat nito, pag nakinig ka na, pinansin mo ang kanyang mga sinasabi at inintindi kung saan ang pinanggagalingan niya, maaari na tayong tumugon ng mas bagay sa kanyang pinanggagalingan. Isa pang parte ng pagtuklas sa sarili ay ang paggawa ng mahusay. Alam naman natin, kailangan nating gumawa ng mga bagay-bagay. Hindi lang puro plano, kailangan may aksyon. Ngayon, bago umaksyon o bago ka gumawa, meron ka mga kailangan tignan o gawin. Una, linawin mo muna ang layunin. Bakit mo ba ginagawa ang iyong gagawin? Ito ba ay para solusyonan ng isang problema? Ito ba ay isang pamaraan para makuha ang isang bagong oportunidad? Kailangan malinaw ang iyong layunin. Pangalawa, pagkatapos malinaw ang iyong layunin, gumawa ng isang plano. Pwedeng isulat, pwedeng i-drawing. Pero kailangan na may plano upang makamit ang layunin. Pagkatapos maplano ang mga kailangan gawin, tingnan kung sino ang iyong mga katulong. Sino ba ang mga taong tutulong sa iyo at ano ang kanilang mga responsibilidad? Kailangan malinaw ang tungkulin ng bawat isang tao. Sa huli, kailangan din tingnan, meron ka bang sapat na gamit, sapat na pera para gawin at makamtan ang iyong layunin. Pagkatapos mong planuhin lahat ng mga bagay na yan bago ka gumawa ng iyong aksyon, habang ginagawa mo ang iyong aksyon, meron din mga kailangan tignan. Una, nasusundan mo ba ng tama ang mga hakbang o mga aksyon na iyong pinlano? Pangalawa, lahat ba ng tao na parte ng iyong grupo ay sumusunod at tumutupad sa mga kanilang napag-usapan o kanilang mga responsibilidad? Pangatlo, bantayan ang oras para hindi mahuli batay sa iyong schedule, sa iyong plano. Pagkatapos magawa ang iyong aksyon, meron din mga kailangan tignan. Unang-una, suriin ang kalidad ng natapos. Nalalapit ba to o bagay na bagay o saktong-sakto sa layunin mo nung una bago mo siya ginawa. Importante rin na pagnilay-nilayan at pag-usapan ang mga natutunang leksyon, mga aral habang ginagawa ang mga plano at aksyon. Minsan, sa mga aral na to, marami tayong mga bagong matutuklasan tungkol sa atin. At sa uli, ilista ang maaari pang gawin sa susunod upang mapaigi ang paggawa sa susunod na panahon. Isa pang parte ng pagtuklas ng sarili ay ang paninindigan pag may katwiran.
Kailangan natin pagtibayin ang ating kakayahang maipayag ang ating saloobin. Para magawa yan, meron tayong mga hakbang sa mahusay na paghayag. Ang unang hakbang ay makinig. Manahimik muna. Tingnan ko ano ang sinasabi ng mga iba't ibang tao. Susunod dito, alamin ang tinutukoy ng nagsasalita. Bakit kaya niya sinasabi ang sinasabi niya? Pangatlong hakbang, huwag kang mahiyang magtanong. Kailangan mo minsan tukuyin kung tama ba ang iyong pag-unawa sa sinasabi ng ibang tao. Ang pang-apat, bago magsalita, isipin na kailangan magaan ang mga salitang gagamitin. Huwag gumamit ng mga salitang nakakainis o kaya nakakalungkot. Gawing magaan ang mga salitang gagamitin. Susunod na hakbang, kailangan din minsan sabihin natin ang tunay nating nararamdaman o ang ating opinyon. Paminsan-minsan, ang ating mga opinyon ay hindi magugustuhan ng ibang tao. So, napaka-importanting maghain ng mga alternatibo sa iyong opinyon. Sa pinakahuling hakbang, kailangang mayaya o maanyayahan ninyo sa iyong panig ang iyong kinakausap. Napaka-importanting maintindihan nila at umayon sila sa iyong sinasabi o sa iyong kinagugustuhan. Ang susunod na parte ng pagtuklas sa sarili ay ang pagiging isang magaling na leader. Ang isang magaling na leader ay may magis. Laging gumagawa ng mas higit. Yung ginagawa ng iba, kailangan ay hihigatan niya. Napaka-importante sa isang leader na magbigay destinasyon at saysay sa ginagawa ng kanyang grupo. Dahil dito, nagkakaroon ng direksyon ang mga tao. Matapos magbigay ng destinasyon o saysay, kailangan din ng isang leader na magbigay ng mga aksyon para maabot ang destino. Napaka-importante na malinaw ang mga aksyon at direksyon na ibibigay ng leader patungo sa direksyon. At sa huli, kailangan ng leader na maipakita sa kanyang mga tao kung ano ang dapat gawin. Kailangan maging isang ulirang leader. Ang pinakahuling parte ng pagtuklas sa sarili ay ang pamumuhay ng mahusa. Kailangan nating pagnilay-nilayan. Ano ba ang mga nadadama at naiisip natin tuwing nababalikan natin ang mga importanteng nangyari sa ating buhay? Pag ginawa natin ito, makikita natin ang mga pagkapare-pareho sa ating kwento ng buhay. Makikita natin kung kailan tayo masaya, kailan tayo malungkot. Mas maintindihan natin ano ang mga nagdudulot ng ating kasayahan at kalungkutan. Sa ating pagninilay, matutuklasan din natin ano ba talaga ang ating kagalingan, saan ba tayo mahina. Ano ba ang kailangan nating aralin? Ano ba ang kailangang alamin? O kailangang maranasan? Para nga tayo mas maging mabuting tao. Sa ating pagninilay-nilay, ating matutuklasan kung ano ang katangian o mga katangian natin na maaari nating maging puhunan para sa ating hinaharap. At sa huli, sa ating pagninilay-nilay, makikita rin natin o malalaman natin ano ba ang mga gusto nating makamit sa ating hinaharap. Ang mga bagay na ito pwedeng tungkol sa ating pamilya, pwedeng tungkol sa ating sarili. Sa huli, sa ating pagninilay-nilay sa nakaraan, mas naiintindihan natin ang mga nangyayari sa atin ngayon at dahil dito makikita natin at matutuklasan ang ating kinabukasan.